Hello, sir. Si Mr. Takada po. Ay, yes po. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo. Napanood ko lang kasi interpreter din kasi mga Japanese yung mga clients natin. Bagamat may mga Pilipino naman na maharap sa amin. Pero of course, pa rin hindi kasama din kami Japanese. Gusto ko din, usap. Pero ito, hindi mo na lang po kay Daddy Frankie para personal na lang kausap po. So, masaya ako at andyan kayo para nag-iisip at tumutulong din sa akin kung paano pa tayo mas makatulong. So, yun mga kababayan, mga kabarangay, magandang umaga na naman po sa atin lahat. Ngayon po ay Monday, alas 9 ng umaga. At salamat sa Panginoon kasi na-tsempohan na naman kami ni Sir Takada. Actually po, mula nung nagkakilala kami, madalas na po siyang napasyal dito. So, eto, pumasyal siya ngayong umaga para magkape daw. So, kumusta naman ikaw, Sir? Ganun pa rin. Pero, minsan hanap-hanap po ay ikaw kasi minsan gusto ko kape ako dito. Gutom. Gutom. Buti naabutan ko si Daddy Frankie. Yun. Salamat din ako at nagkatagpo kami mga kababayan kasi last 2 days ago or 3 days ago, may nagme-message sa amin about kay Sir Takada. Actually, gusto ko na rin naman siyang puntahan. Kaya lang pasensya na kayo mga kababayan na hindi madalas ang update ko sa mga beneficiary natin, lalo na pag na-stable naman na namin. Kasi, syempre, si Daddy Frankie and team, gusto namin, naghahanap kami lagi ng mga matutulungan. Total, nakatulong na rin naman kami. Pero it doesn't mean na pababayaan na namin sila. Pag may time talaga na i-update or kailangan, lalong-lalo na pagka-request or may mga nagpadala sa kanila, matik talaga isisingit agad namin. At sakto mga kababayan, nagkape kami ni Sir Takada, sabay update ko na rin kayo. No? Sarap ng kape ngayong umaga pagka wala pang laman ng tiyan. Kumusta naman kayo mga kababayan sa lahat po ng nanonood ng aming video, lahat ng sumusuporta sa amin, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sa mga kababayan natin dyan na bago lang din sa aking channel, ako po si Daddy Frankie Official. Ayan, sa mga hindi pa nakakakilala. At baka may mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel mga kababayan, ayan, samantalahin ko ng pagkakataong ito para ma-reach na natin ang 1 million subscribers. Pakiclick na rin yung bell button para lagi kayong ma-update sa mga videos na i-upload pa namin. No? At sino po ang hindi pa nakakapanood kaya Valerie, abangan nyo pa yung mga upload videos namin, no? Pero syempre, sa ngayon mga kababayan, dito muna tayo kay Sir Takada. Sir, kumusta na ang buhay mo? Nga pala, paalala mo sa akin, Sir, kailan yung balik natin sa, kay Sir Lagman, Dr. Lagman? Alam ko, February 7. Okay, malapit na. So Sir, i-remind mo ko lagi, ha? Kasi sa dami ng ko, pero iniisip ko yun, hindi ko kinakalimutan. Pero syempre, tao lang ako at hindi ako perfect. Dahil ang sinabi ko, pag may mga pagkakamali ako, correct nyo lang po ako mga kababayan. Yun ang lagi kong sinasabi. Ganon din sa aking mga kasamahan. No? Sir, yaman din lang na nandito ka. Mag-usap muna tayo about sa mga nag-message. After nito, mag-almusal tayo. So mga kababayan, no? Salamat po sa inyong lahat mga kababayan. Lalong-lalo na sa mga nagme-message about kay Sir Takada. Pero sa nakaraang araw to Anong petsa ngayon? 28? 27. Ito, may nag-message dito mga kababayan, 3:06 ng hapon, January 26. Daddy Frankie, ayan, Daddy Frankie, gandang hapon po sa inyo. Napanood ko po ang vlog ninyo about kay Mr. Takada. Baka interesado siya na mag-work dito sa amin sa Subic. Sa Subic po. Magtulungan kami. Meron po ako maliit na business. Bali, contractor kami at pwede po siya mag-work sa amin para sa pakikipag-usap sa mga Japanese company na customer namin.
Pwede siya interpreter and sales person. Pwede ko naman siya patirahin sa bahay namin. Ayan. Hindi po siya nagbigay ng pangalan mga kababayan, pero nakuha namin kasi nag-text po siya through my number. No? Nakuha mo, sir? Naintindihan mo? Gusto ka, taga-Subic daw, gusto ka raw niyang makipagtulungan sa'yo. Ano gusto mo, sir? Tawagan natin? Para anong negosyo niya? Ano siya, sir? Contractor. Kontraktor. Subic, baka po magkatulungan kami. Meron po akong maliit na business. Bali, contractor kami. Pwede siya mag-work sa amin. Tawagan natin. Where is my cellphone? Saan yung cellphone ko isa? Try natin tawagan, sir, ha? Sa mga nagtitext mga kababayan, hindi ko kasi kayo marireply agad-agad hanggat hindi ko nakakausap si sir kasi siya po yun eh. Hindi po kami pwedeng makikialam about kay sir, no? Kaya pasensya na kayo kung hindi namin kayo agad nare-reply. Call. Loudspeak ko lang mga kababayan para marinig nyo rin. Good morning po. Sir, magandang umaga po. Si Daddy Frankie po ito. Yes, magandang araw po sa inyo, sir. Sir, si Daddy Frankie po. Itong usapan natin, sir, naka-record po. Okay lang po? Okay, thank you so much. Pasensya ka na, sir. Ngayon lang ako nakapag-reply or nakatawag. Hindi ako agad-agad nagre-response hanggat hindi ko nakakausap si Sir Takada dahil yun po yung nakalagay sa message nyo. Kumusta na po ba siya ngayon? Okay naman po siya, sir. So, kasi hindi ko gano'ng napanood lahat dahil nakailang dahil sa hapon kaya I'm not sure what. Ano po? Sir Nas, bali, nasaan po kayo ngayon, sir? Freeport Zone. Yes, alam ko po yan. Sir, kaya ako tumawag kasi hindi ko naman masasagot. Pero nandito actually si Sir Takada. Kayo na lang po mag-usap. Okay, thank you. Forward ko na lang kay Sir. Sir, ito po yung nag-message sa akin. So, usap na lang kayo, Sir. Ganyan na lang kasi medyo mahina. Hello? Hello, sir. Si Mr. Takada po. Ay, yes po. Magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo. Napanood ko lang kasi nakakara ko ang pa kayo alam ko naman para sa akin kaya I'm not sure kung naisip ko interesado ka mga sakali matulungan mo kami salamat po. Anong business nyo? actually they have a contract kami ng mga education Para malapit sa yun, saka electromechanical, mga bahay kasi namin kapatid ng panihan. So, minsan nagkakaroon kami ng problema sa pag-usap kasi kumuha sila ng interpreter para na magkaibigan kami. So, minsan hindi na always available yung interpreter. Mas siyempre na Japanese directly ay na natin kung ano yung at kailangan nila. So, naisip ko, kung pwede ka kasi natin na lang yung so, pwede kang as an interpreter din kasi mga Japanese yung mga clients natin. Bagamat may mga Pilipino naman na maharap sa amin. Pero of course, iba pa rin yung may kasama din kami Japanese. Kung interesado ka lang naman,
Naintindihan ko po. Meron po kayo ng direct mail, DM? Opo. Meron po, meron. Ano po, send mo na lang kay Dado Frankie na DM nyo para personal tatawag ng ako sa inyo. Sige po. Kaya lang, sige, i-request ko na lang sa kanya dapat Viber kasi pag sa text yata hindi ma-receive. Opo. Ito kasi YouTube, marami kasi ng po, di ba? Kaya DM na lang po, DM na lang po para medyo siguro. Sige po. Maingatan natin yung privacy. Privacy kasi ito. Opo. Gusto ko sana. Sige po. Pagkano na lang po sa kanya, DM na lang po para direkta. Okay, sir. Sige po. Naintindihan niyo ko sana. Ako, naintindihan mo. Opo. Pero ibig sabihin, may kuryente kayo ng foreigner. Mga Japanese company. Sa loob na Subic po. Pati sa Bataan. Bataan. Okay po. Alam ko yung lugar. Ibig sabihin, marami kayo ng Naman marami, pero konti lang. Pero advantage din kasi sa atin. Pero mag-interpret for us, kasi minsan na like nung last December, yung isang Japanese technician nila hindi gano'ng makapag-English. Okay. So, nahirapan kami intindihin kung ano yung gusto niyang maliwanag sa akin. Opo. Kami naman, gano'n din, tumawag na sila ng teaching. Taga doon na interpreter, naman na muli, hindi na nga alam kung nagkaintindihan talaga kami. Okay po. Naroon. Sige po, gusto ko din, usap, pero ito, DM na lang po kay Daddy Frankie para personal na lang kausap po. Gusto ko sana, okay po. Ito po, kay Daddy Frankie, sandali lang po, salamat po. Hello, sir. Yes po, sir. Sir. Okay. Salamat po tumawag kayo. Opo. Mga show niyo. Salamat. Sir, matanong ko lang, ano pangalan niyo po? Okay lang? Daniel Malyares po. Daniel Malyares. Sige, sir. Bali, hindi ko naman pwedeng i-record na lahat yung mga usapan natin. At least, ginawa ko yung nais ninyo. After ng usapan natin, magme-message kami ulit para personally or what, kung anong pwede natin gawin. Pwede ko naman dalhin si Mr. Takada sa inyo. Mag-set lang tayo na schedule para mapag-meeting po kayo. Okay po, sir. Sige, sir. Maraming salamat. Pwede nyo pong i-message na lang sa amin yung complete address para mapag-response kami ulit. Ano po? Magandang umaga, sir, and ingat po kayo parati. God bless po. Kayo din po. Salamat ng marami. Salamat sa panunood ninyo sa amin. Salamat din po. Thank you so much, sir. Bye-bye po. Okay, bye-bye po. So, yun, mga kababayan, mga kabarangay. At least, unti-unti natin i-reply yung mga message ng mga kababayan natin, no? So, masaya ako at andyan kayo para nag-iisip at tumutulong din sa akin kung paano pa tayo mas makatulong sa ating mga kababayan na medyo naliligaw ng landas or hindi pa siniswerte at the moment. Pero dahil nandyan kayo, baka isa kayo sa instrumento ng Panginoon para mabago or mas makatulong tayo sa ating mga kababayan. Kaya lahat po na nakakapanood ng videos natin, ayan, maraming salamat sa inyo at sa pag-share ninyo ng mga videos. Kaya kumakalat at nagiging madali ang pagtulong ng bawat isa sa atin, no? Napakalaking bagay talaga ang pag-share ninyo. At ito pa mga kababayan, no? Meron pang nag-text
Total, ito naman yung nagiging content natin. May nag-message na naman, nag-comment siya sa upload natin na kababayan natin, si Linda Buena. Ayan. So sabi niya mga kababayan, Daddy Frankie, I'm from Guam. And we have friend here in Guam that had lived here in Guam for more than 30 years. Ayan. His name is Vicente Soriano Macabel. Ayan. From Bisaya. He is now 90 years old and looking for his family in a Philippines. Maybe you can help me to find his daughter. So mga kababayan, nag-message nga po si Ma'am Linda na may kapitbahay po sila, no? Kaya ayun, narinig nyo naman po. So mayroon silang kapitbahay na 90 years old nasa Guam at inahanap niya ang kanyang anak na nandito sa Pilipinas. Pangalan ng anak niya is Marilyn Macabel. So, hindi na sinabi kung saan lugar, basta Bisaya. Maybe hindi pa complete ang kanilang info, kaya yun lang ang kanilang sinabi. Pero sa pamamagitan ng pag-share natin, baka may mga nakakakilala dyan, mga kababayan natin sa Bisaya, tulong na rin natin sa ating mga kababayan na nangangailangan. At samantalahin natin, gamitin natin sa pamamagitan ng social media, matulungan natin yung mga kababayan natin, no? Si Marilyn Macabel po, na nasa Bisaya. Ang tatay niya na 90 years old, nasa Guam, nais po nilang makausap. So, kung sino man po mga kababayan makapanood nito or nakakilala kay Marilyn Macabel, magbigay lang kayo ng message, mag-drop lang kayo ng message kay Daddy Frankie Official. At syempre, thank you po kay Linda Buena sa pag-support niyo sa amin, pag-message ninyo, at salamat na niniwala kayo sa pamamagitan ng Daddy Frankie ay makatulong tayo, no? So, pakishare nyo yung videos na ito mga kababayan. Baka sakali, syempre, si tatay na 90 years old, hinahanap niya na yung kanyang anak, no? Ayan. So, ano pa? Meron pa ditong isa, hindi pa namin marireply, pero number lang din. Saan ba matatagpuan yung Japanese na yan? Saang Petron Station? Nagbubuo kami ng grupo ko na gumawa ng restaurant. Baka pwede yan, waiter or taga-entertain. Mag-greet ng mga Japanese. This is Joseph. Ayan. Thank you, Sir Joseph, sa pag-message. Message na lang po kayo ulit pagka talagang nagawa na yung restaurant, pero may nakausap na kami, so one at a time. At syempre, depende na rin yun kay Sir Takada, no? Kung sino at kung ano yung saan siya komportable. Pero sa lahat po na nagme-message or concern about kay Mr. Takada, maraming salamat po. Sir, anong masasabi mo sa mga nagme-message sa'yo na gusto kanilang tulungan? Napakasalamat po. Napakasalamat. Sige, sir. Sige po. Hindi. Marami naman na merong ano ba tawag ko? Kasi gusto ka nilang tulungan, sir. Maraming salamat po. Pero hindi ko alam kasi kung gusto ko din trabaho pero hindi ko makilala. Siyempre, pero kung talaga kung usap namin. Opo. Tapos, kung may maganda, Personally talaga. Maganda personally talaga ang meeting. Gaya po nung narinig nyo mga kababayan, after ng usapan na to, yung nasa Olonga po, tatawagan namin at dadalhin ko si Sir mismo. Kasi alam nyo po mga kababayan, sa mga message, nag-iingat din po talaga kami kasi maraming scammer, sorry sa word, maraming gumagamit lang ng di ba hindi pa natin kilala. Alam nyo na yun mga kababayan, kaya nag-iingat din kami. Yun ang ibig sabihin ni Sir. Yeah. Pero, sige lang, sir. Pero maraming salamat sa message, makatutulong. Kung sana matutuloy ako ng trabaho. Sana magkahanap na. Opo. Opo, sir, huwag kang mawala ng pag-asa. Gagawa tayo ng paraan
dadalhin kita dun sa Subic para makapag-trabaho ka, no? Masaya ako para sa'yo. Basta, punta-punta ka lang dito. Opo. Hindi kami bibitaw, mga kababayan. Hindi kami bibitaw. Nga lang, napakarami nating tinutulungan. Kaya, one at a time, mga kababayan. At ito pa, mga kababayan, samantalahin ko na rin ang pagkakataon dahil, ano ngayon, Monday, Sunday, Saturday. Mga kababayan, sa lahat po, nung Saturday po, may nag-send sa akin GCash ng 3,000. Saturday morning, may na-receive akong 3,000. Sunday morning, may na-receive akong 3,100. And ngayong umaga, mayroon ulit 3,000. No? So, yung Saturday morning na 3,000, mga kababayan, hindi ko pa alam kung kanino galing at kanino ibibigay. Pero na-notify na namin. And then, yung nung Sunday morning, yung nagpadala ng 3,100, na-notify ko rin, is para kay Papaya Girl daw, para kay Flower, no? Pero itong ngayong umaga, hindi ko pa alam, kasi wala pa si Kuya Rab, dahil siya naman ang nag-check lahat, hindi ko pa alam, pero nakita ko parang iisa lang yung nagpadala ng 3,100 nung Sunday morning, tsaka 3,100 ngayon. So, sa lahat po na nagpapadala, maraming salamat po. Pero pakiusap po, mga kababayan, gusto ko po pag nagpadala kayo, i-mention nyo lagi kung kanino nyo ibibigay para alam po kung kanino ko po ibigay. I-message nyo po ako sa aking email, sa aking ding number, no? Para mapasalamatan namin kayo personally. Talagang maraming salamat. Napakalaking bagay po talaga yung mga binapadala ninyo para sa mga beneficiary natin, no? Kaya, pero wag po kayong mag-alala, nire-record po ni Kuya Rab, hinihintay lang namin kung para kanino nyo talaga ibibigay. Hindi porkit na lipas ng 3 araw, hindi pa namin na-i-upload, pinapabayaan na namin. Hindi, mga kababayan. Busy lang po talaga ang Team Daddy Frankie, lalong-lalo pa syempre, namatay din yung lola ko nakaraang araw. Hindi pa naipapalibing kasi hinihintay pa yung family na nasa ibang bansa, may nasa Israel, kung saan pa, no? Kaya medyo hindi kami ganun kabilis mag-upload ngayon, mga kababayan. Pero lahat po na nagpapadala, pakiusap ko lang, i-mention nyo kung para kanino, para hindi kami nahihirapan din. Kasi lahat ng pinadala nyo, mga kababayan, gusto ko talaga ibigay. Dahil ayaw kong may masabi ang ating mga sponsor, no? At syempre, ayan, kaya anong pangalan nun? Yung nagpadala, bro, pasalamatan natin. Yung para kay wait lang, samantalahin ko na ito, mga kababayan, pasensya na talaga kayo. Ito, yung nagpadala ng 3,100 kay Flower, kay Papaya Girl. Yan. Kay Edmar Del Rosario Canindo. Ayan. Maraming salamat, Edmar Del Rosario, sa inyong pinadala. Ayan. Sa inyong suporta kay Papaya. Ito yung pinadala niya kahapon, no? At syempre kay yung nagpadala din kay Bioli. Ano pangalan nun? Ha? Ayun, kay Marcelo from USA. Nagpadala sila ng $200. Maraming salamat, ma'am. Sir, thank you so much po. Pero hindi ko pa naiabot personally kasi hinihintay ko si Bioli na makauwi ng Pangasinan, no? Sa lahat po na nagpapadala talaga, thank you so much. Huwag po kayong mag-alala. Yung mga pinagkatiwalaan, yung pera, buong-buo po, iaabot natin sa ating mga beneficiary, no? Yan. Sa lahat po talaga na nagpapadala, maraming salamat. Sir, okay ka na kape? Okay. Pakainin muna natin siya, mga kababayan. Almusal muna, no? Hintayin nyo lang, mga kababayan, yung upload namin sa pag-abot namin, no? Pero alam ko dito, mayroon din nagpadala dito kay Sir. Hindi ko na matandaan, pero ang listahan na kay Rab, mga kababayan. Si Kuya Rab, wala pa siya dito kasi nasa Batangas siya dahil namatay din ang pinsan niya, mga kababayan. Kaya medyo hirap kami ngayon hinin. Pero darating din si Kuya Rab. Pag dumating si Kuya Rab, makikita yung record, no? Sa kanya po lahat ng record,
Sa lahat ng nagpapadala mga kababayan, hindi lang po ako ang nakakaalam. Gusto ko alam din ng aking mga staff, alam din ng aking team para yun. Ayoko pong ako lang nakakaalam lahat. Sila nakaka-receive ng mga sponsor para magsabi sila kung kanino ibibigay, no? Gusto ko kasi mga kababayan, transparent talaga. Okay? Okay, kain muna. Ate May, pakainin natin. Ayan. Mga kababayan, sinong nakakamiss dyan, mga kababayan natin OFW? Ayan, bulad. Saka itlog. Oh, sige sir, kain na. Kain ka muna, kain tayo. Sinsya ka na sa ano. Ito lang ulam namin? Okay na yan, okay na yan. Tubig na lang. Sinsya ka na sa ulam sir ha. Masarap. Ay, salamat. Masarap sana kung may ano. Pritong talong, no? Ay, kunti lang sa akin mga kababayan kay lumalaki na yung tiyan ko. Napagkakamalan nila akong ano. Oh. Itadakimasu. Pahingin suka, Ate May. Sarap sana. Kain tayo mga kababayan, no? Sabayan niyo po kami. Ay, may gulay pa. Yun. Very delicious. Very delicious. Vegetable. Ikaw, gusto mo, sir? Ulam ba natin ito ngayon, Ate May, yung sitaw? Ha? Sige, sige. Sir, kain ka marami, ha? Suka, Ate May, sausawan. Kapag nagutom ka, sir, punta ka lang dito, ah? Mamahiya. Isang punta ko dito, hanap ako. Wala ka? Nagsasabaw ako. Sabaw eh, walang sabaw. Masarap yan, sir, almusal. Lagyan mo, Ate May. Tag-isa kami. Ito na yung tinula, Daddy. Kasi ito na yung tinula. Hindi, okay na to. Mamayang lunch na yon. Tak-tak na sili. Okay lang. Pag sinamahan mo ng tinola tong ulam namin, hindi na almusal yan. Eh mga kababayan, naalala nyo rin ba yung almusal ninyo? Toyo lang siya kape. Swerte na nga ngayon eh. Noon kasi toyo lang siya kape, okay na. Eh ngayon may toyo na, may itlog pa. Di ba na buhay ngayon mga kababayan? Pero namimiss ko talaga yung mga ganito. Healthy food. Kasi sa totoo lang, minsan nagkakasakit ang tao sa sobrang daming kinakain. Napakasasarap ng kinakain. Pero matandaan nyo noon nung unang panahon, ulam ng mga tao, gulay lang. Unti lang. Ayan.
Hindi pa. Sarap kumain pagka... Huwag mo na kinakalis-kisan, sir. Kinakalis-kisan niya. Huh? Ako hindi na. Kasama tuyo ay ulo lahat. Mm. Mm. Isa pa. Sarap. Sarap mga kababayan. Naglalaban yung lasa ng toyo at saka kape. Sarap. Tapos kung kumain kayo naman, ako na hawak camera. Wala pa si Kuya Rabi. Medyo maalat. Tapos kape. Ang sarap ng buhay. Kain lang din. Ako ayoko na. Kunti. Kunti lang. Sige lang, Deb. Sige lang. Gusto ko, sir, tumaba ka eh. Gusto ko maging okay ang lahat. Grabe ako ng... Simula ako ng... Malaking ba? Ang payat ko. Oo nga, yung mga binigay mong damit sa akin, sir, lalaki. So, ibig sabihin, malaki ka dati. Hindi ko magamit, pero tinago ko lang, sir. Para pag may mga beneficiary tayong malalaki, bigay ko rin. Ha? Eh, may pasuyo kami ng tubig. Kay sir din. Bili ka na lang. Dalawa. Ito, kanin. Kuha ka doon. Para sa kanin. Yan mga kababayan, sana may pagkain din kayo dyan, no? Sabayan niyo po kami. Sensya na kayo, hindi ako, kunti-kunti na lang kain ko kasi da-diet tayo. Sabi kasi ng doktor natin na huwag masyadong malakas. Actually, bawal sa akin ng toyo. Kasi maalat. Pero, masarap eh. Ganito lang talaga ang buhay namin dito mga kababayan at ganito lang po ako. Kasi nakasanayan natin yung ganitong buhay. Lalo na nung nag-aaral pa kami, maliliit pa kami. Araw-araw yan mga kababayan. Tuyo ang ulam namin. Yung lola namin mga kababayan, madalang siyang pumunta ng palengke. Morning, Boss JB. Bibili ng 2 kilong toyo or 1 kilong toyo. Nalakalagay lang yan sa basket. Every morning, pag walang ulam, bihira magkaroon ng ibang ulam sa umaga. Toyo lang tsaka kape. Yan ang buhay namin sa probinsya. Magkakaroon ng itlog mga kababayan pag maraming itlog doon sa Kamalig. Hindi sila bibili ng itlog. Mahal. Mahirap ang buhay. Yun. Nung maliliit pa kami. Kaya, the best. Toyo. Survivor yan. Wala kaming ref. Kaya may basket. Sino yung mga naka-encounter nun mga kababayan? Kabataan. No? Sir, kain lang. Ayaw na? Takpan ko para wala pa si Kuya Rabi. Ayaw niya ng baboy. Ayaw mo? Ayaw niyang taba. Kaya ka hindi tumataba eh. Maingat siya mga kababayan. Maingat siya sa pagkain.
Oh, ang sarap. Mamaya sir, pagdating ni Kuya Rab, yung bigay sa'yo para makita ko yung listahan, saka ako ibigay ha. Siya ka na. Ay, salamat po. Abangan nyo rin mga kababayan ha, yung punta namin ng Subic. Schedule lang namin para mapag-usap sila personally, yung kababayan natin na gustong magbigay ng trabaho. Medyo malapit lang naman yan Subic eh. 2 hours lang mula rito, andun na kami. Okay? So ayan mga kababayan, maraming salamat po. Paki-share nyo po yung videos na ito, lalong-lalo na po doon sa ano ba yun? Yung Macabel ba yun? Inulit ko po mga kababayan, kung sino man po nakakilala kay Marilyn Macabel, ayan, na tiga Bisaya po. Yung tatay niya is nasa Guam, na 90 years old. Annalyn Macabel, sana panood mo tong videos na ito. Yung father nyo po na 90 years old na nasa Guam, hinahanap po kayo. And makipag-ugnayan lang po kayo sa akin para makuha nyo rin po ang impormasyon about kay Linda Buena. Si Ma'am Linda Buena na nag-message sa amin na nasa Guam. Maraming salamat po sa inyong kabayan. Mag-iingat po kayo parati and God bless po. Paalam tayo, sir. Maraming salamat po. Salamat po, bye-bye, and God bless po. Shoutout po kay Tita Honey S, ayan, sa Team Rise Above. Kay Sweet Charm, hello po. Kay Myrene, ayan, shoutout po. Sa lahat po ng mga kababayan natin OFW, mag-iingat po kayo. Lahat ng nandyan sa baba, sa premiere natin, thank you so much. Kay Tita Aw, ayan, hello po. Sa lahat po ng nanonood, salamat po sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Ayan. Rosary around the world. Ayan, alam ko lagi po kayo nandyan, nanonood. Thank you po. Ayan. Salamat po. Bye-bye.